Hello mga ka-Car Welcome sa isa na namang episode ng ating car reviews. Ito yung unang mid-size SUV na ating re-reviewin sa ating channel ngayon. Ito yung Nissan Terra VL 2019 4x2. Ito ba ang bagay na SUV para sa iyo? Tara, tingnan natin. Let's roll! Bago ang lahat mga ka-Car stay tuned lang kayo hanggang sa end ng ating video para sa mga nagpa-shoutout. Hindi ko kayo nakakalimutan mga ka-Car. Tara, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga features nitong Nissan Terra mga ka-Car. Ang Nissan Terra ay powered by 2.5 liters 4-cylinder DOHC Variable Turbocharger o VGS with intercooler diesel engine na kayang mag-produce ng 187 horsepower at 3,600 RPM at 450 Newton meters of torque at 2,000 RPM naman. Ang ating review unit ngayon mga ka-Car ay mated sa 7-speed automatic transmission. Pero may manual transmission variant din itong Terra mga ka-Car. Ano naman yon? 6-speed naman yon. Kaya sobrang lakas talaga ng engine at torque nito mga ka-Car. Ang kanyang steering ay electric power steering. Ang Nissan Terra mga ka-Car ay meron na tinatawag na Nissan na Intelligent Mobility. Kaya napakaraming new technologies nito mga ka-Car. Kumbaga high-tech itong kotse na to. Pag-usapan natin ang ilan sa mga yan. So aside from ABS at EBD, meron itong hill start assist para hindi ka agad umatras kapag paakyat yung kalsada. At ganun din, meron din itong hill descent control mga ka-Car. Tutulong naman yan kapag pababa ka na mag-apply ng engine braking para hindi masyadong ma-stress yung mga brakes ninyo mga ka-Car. At hindi lamang yan, meron din itong 360 degree camera mga ka-Car. So paikot yun. Tutulong to sa'yo lalo na kapag nagpa-parking ka para madali mong makita yung paligid mo mga ka-Car. O diba, very convenient. Dagdag din dito, meron din itong lane departure warning at blind spot warning, lalo na para sa mga nagkalat na kamote rider na bigla-bigla na lang sumusulpot out of nowhere mga ka-Car. At added din sa safety features niya, mga ka-Car, yung 6 na airbags. At di lamang yan, meron siyang engine immobilizer o yung tinatawag na anti-theft system. At iba pa. So napakarami. Maraming safety features ito mga ka-Car. Kaya sinabi ko lang yung mga angat niya na features. Mamaya pag-usapan pa natin ang iba pa. Tara, pag-usapan muna natin yung kanyang labas mga ka-Car. Itong Nissan Terra na nire-review natin ngayon mga ka-Car ay fully loaded. Marami na siyang upgrades. At pababa kasi ito sa harap mga ka-Car. Tingnan natin. Yung kanyang headlights ay napalitan na. Ito yung tinatawag nila na projector HID retrofit, no, na may angel at devil eyes. Meron na rin itong tinatawag na DRL o yung daytime running lights na kasama sa stock configuration niya. Yung kanyang grills, binago na rin ng may-ari na lalo naman nagpadagdag ng angas niya mga ka-Car. Sa bandang baba naman makikita natin pati yung kanyang fog lights ginawa na ring HID projector retrofit ng may-ari. Kaya maliwanag na maliwanag ito kapag gabi o kaya kapag makapal yung fog kapag nagdadrive ka. Para makita nyo yung difference mga ka-Car, kumuha ko ng stock na Nissan Terra VL 2019 na picture para ma-compare natin yung upgraded na version na ito sa nire-review natin ngayon at yung stock. So check nyo mga ka-Car, tingnan nyo sa screen. Diba? Lalong pumogi o gumanda dahil sa mga upgrades. Sa gilid, makikita natin na bakas yung ganda ng pearl white color sa isang SUV mga ka-Car. Meron na rin siyang stepboard na stock para pantulong sa pag-akyat kasi ano ito medyo mataas yung ground clearance ito mga ka-Car.
Meron itong 225 millimeters of ground clearance. Tapos may capacity ito to wade up to 800 millimeters of water. Kaya pwedeng-pwede sa medyo mataas na baha ito mga ka-Kartox. Ang kanyang side mirrors ay high-tech na rin. Bukod sa meron itong repeaters, meron din itong camera sa ilalim na tutulong sa kanyang 360-degree camera assist. At nasa side mirrors din niya yung blind spot indicators mga ka-Kartox. Meron diyang iilaw na maliit na sign kapag merong sasakyan sa magkabilang gilid mo na blind spot mga ka-Kartox. Ang kanyang stock wheels ay alloy na 18 inches na may combination ng chrome at black ang color. At ito rin ay paired naman sa 255/60 R18 na gulong. Dito naman tayo sa likod mga Kartox. Marami na rin ginawang upgrades dito. Nilagyan na ng rear spoiler ng owner nito mga Kartox. At yung kanyang tail lights, makikita natin na sapat yung size niya para mag-complement sa likod ng Nissan Terra. Makikita rin natin sa likod yung kanyang rear camera para sa 360 degrees camera assist niya mga Kartox. Bukod pa yan doon sa sa reverse camera niya sa may taas ng plate number niya mga Kartox. At makikita rin natin dito sa likod yung malaking Nissan badge at Terra badging na magkakahiwalay na letter. Sa bandang baba, makikita din natin yung kanyang 4 reverse sensors na added safety na rin kapag umaatras ka. At naglagay na rin yung owner nito mga Kartox ng rear bull bars para mas maging maangas yung dating niya. At syempre, added safety features na rin ito kapag umaatras o pagka may bumangga sa'yo sa likod mga Kartox. Kaya nakita natin na talagang maganda yung design ng Nissan Terra mga Kartox sa labas. Pero mas interesting sa loob niya. Tara, tingnan natin. Pagpasok niyo dito sa harap niya mga Kartox, talagang mapapawaw ka dun sa kanyang upuan. Leather seat ito mga Kartox na kulay brown. Kaya nakakadagdag talaga ito sa pagiging elegant niya. Yung kanyang driver seat ay 3-way power adjustable na, kaya makakapili ka talaga ng pinaka-comfy na driving position mo. Ang kanyang sidings ay plastic sa most layers at may halong brown leather na din para mag-compensate sa kanyang brown leather seats. May kaunting carbon fiber accent din ito mga Kartox. At yung kanyang dashboards ay plastic din pero magandang klase. At meron itong konting carbon fiber stickers na din sa bandang gitna. Nothing fancy sa kanyang panel gauge mga Kartox. Dalawang malaking bilog for tachometer at speedometer. At may info display sa gitna para makita ng driver yung ilan sa mga mahalagang info habang nagdadrive siya mga Kartox. Yung kanyang manibela ay leather mga Kartox na 3-spoke. Nasa left side niya yung audio at hands-free controls niya at sa right side naman yung kanyang cruise control. Sa bandang gitna ng dashboards niya mga Kartox, yung interesting na part. Makikita natin dito na in-upgrade na ng may-ari yung kanyang head unit. Yung bagong head unit niya ngayon, mga Kartox, ito yung Pioneer Z9250 BT. More on this mamaya mga Kartox, no? Pero ang special feature nito, meron itong Android Auto at Apple CarPlay na wireless, no? Take note mga Kartox, wireless ito. Dito mo rin makikita yung 360-degree camera display niya kapag ka nagre-reverse ka. At isa rin maganda rito mga Kartox sa Nissan Terra yung kanyang air conditioning. Climate control na ito. Kaya mas madaling matansya kung ano yung gusto mong temperature. Dito naman tayo sa gitna o sa second row niya mga Kartox. Una nyo rin mapapansin sa kanya ay yung kanyang legroom. Talagang maluwag ito at very comfy. Which is normal para sa isang mid-size SUV. Yung ilan sa mga magagandang perks niya sa harap, nadala din dito sa likod. Halimbawa, yung mga leather seats at yung magagandang sidings. At makikita rin natin na hindi rin ito tinipid sa cooling system ng Nissan mga Kartox.
Meron itong aircon vent sa taas. At kung kulang pa yan, meron din yan sa bandang baba sa may likod ng armrest. At meron ito palang one touch tumble button sa second row seat mga ka-Cartox. Isang pindot mo lang, mare-recline ito agad at madaling makakasakay yung mga passenger papunta sa third row seat niya mga ka-Cartox. Tara, tingnan naman natin yung third row. Kung ano ikinaluwag ng second row mga ka-Cartox, yun naman ang ikinasikip dito sa third row. Kung ikaw ay medium built na adult, talagang mabibend yung legs mo dito mga ka-Cartox. Hindi siya ideal para sa mga adults, lalo na kung sa long driving. Siguro, pwede sa mga bata. Kaya siguro yung iba mga ka-Cartox, ang ginagawa nila, nire-recline na lang nila itong upuan sa third row at ginagawa na lang additional cargo space. Speaking of cargo space mga ka-Cartox, sa likod niya, kapag nakatayo yung third row seat, makikita nyo na may enough space pa rin para sa ilang items. Pero kagaya nga sabi ko kanina, kung gusto niyang additional cargo space, makikita nyo na maluwag din siya kapag naka-recline na yung third row seats. Kaya ayos din ito for cargo mga ka-Cartox. Kaya maraming magagandang features yung Nissan Terra mga ka-Cartox. Pero kumusta naman kaya yung performance niya kapag dinadrive na natin? Tara, tingnan natin. So mga ka-Cartox, ngayon testingin natin ulit yung real life driving performance ng Nissan Terra kapag ikaw ay nasa city driving. Kamusta kaya ang Nissan Terra kapag dinadrive natin? So simulan natin mga ka-Cartox. Join muna tayo sa lane, Medyo alam nyo na, maraming sasakyan dito sa Earth. So ayan, So una nyo mapapansin sa kanya mga ka-Cartox, yung response niya sa throttle input natin, mga ka-Cartox. Talagang nagre-respond siya ng mabuti. Kapag ka tinapakan mo, bibigay niya yung gusto mong speed. Siguro dahil nag-upgrade yung may-ari nito, nilagyan niya ng ng pampa-sports mode yung makina natin. So nasiset mo, pwede kang economical driving, pwede kang sports mode or normal driving. So ngayon naka-sports mode tayo para makita natin yung yung full potential ng engine. So kanina nakita niyo na okay naman yung takbo niya, nabibigay niya yung gusto mong speed agad. So tingnan natin ulit, papakita ko sa inyo mga ka-Cartox. So ayan nakita niyo, di ba? So yung arangkada niya malakas talaga. Kahit medyo kakagaling mo lang sa stop. Next yung mapapansin sa kanya mga ka-Cartox, yung kanyang steering, medyo stiff ng konti. Di kagaya ng mga nauna nating na-review na electric power steering din. Yung mga yon napakagaan, lalo na kapag nakahinto, kala mo wala kang pinipihit. Pero ito mga ka-Cartox, medyo matigas siya ng konti, konti lang naman, to the point na hindi ka naman mangangalay. Siguro safety feature din para hindi mo basta-basta mailiko yung manibela kapag tumatakbo ka na ng medyo mabilis. Ay, isang maganda sa kanya mga ka-Cartox, dahil SUV ito, yung kanyang ride, napaka-komportable. Yung upuan mo bilang driver, napakaganda, comfortable na comfortable, di kagaya ng mga nagdodrive ka ng mga sedan. Maganda yung feel niya. Feeling mo malakas makapogi ito mga ka-Cartox kapag dinadrive mo yung SUV na Nissan Terra. Tapos yung kanyang suspension, hindi siya matagtag, smooth, maganda kasi SUV, maganda yung suspension talaga ng pagkaka-design ng Nissan dito. Aircon niya, anong i-expect natin? Siyempre Nissan ito, malamig, malamig yung aircon niya mga ka-Cartox. At ganoon din yung preno niya, dahil nga meron na itong ABS at EBD. Maganda yung pagkakaano ng preno niya, malambot tapakan at malakas kumapit. Yung feel niya kapag dinadrive mo siya, sa umpisa talaga mag-a-adjust ka, lalo na kung sanay ka sa mga ka-Cartox, kung sanay ka sa sedan. Malaking adjustment ang gagawin mo ng konti. Pero pag nagamay mo na, siguro mga 5 minutes na dinadrive mo siya, magagamay mo rin. Medyo nakakailang lang yung harapan niya sa umpisa, pero pag nagamay mo na, okay na rin siya drive-in mga ka-Cartox. Kaya maganda, Ang fuel consumption nito, mamaya sasabihin sa atin ng may-ari, interviewin natin yung may-ari mga ka-Cartox, nandito siya ngayon. Kaya pag-usapan natin kung ano pa yung mga in-upgrade niya. Kasi pansin niyo, di ba, fully loaded itong na to, Nissan Terra na to. Hindi lang to yung basta stock na unit. Yung pillars niya mga ka-Cartox, medyo malaki ng konti. Parang Innova din. Pero sa umpisa lang din yun.
pag nagamay mo siya, okay na rin, makakapag-adjust ka na rin. So yun lang mga Car Talks, no, yung ating napansin dito. Napakagandang drive-in itong sasakyan na ito. Kaya sa mga naghahanap ng SUV dyan, recommended ko rin itong Nissan Terra na VL na variant ng mga Car Talks. Gusto ko lang didagdag sa performance niya mga Car Talks, yung kanyang handling. Napaka-smooth nito. Kahit high speed ka, kayang-kaya niya sa cornering kapag liliko ka. Siguro malaking tulong sa kanya yung 255 series na gulong. At syempre yung kanyang suspension. Kamusta naman yung fuel consumption niya mga Car Talks? Sa city driving, nakakuha kami ng around 8 to 10 kilometers per liter dito. At sa highway o long driving naman, sabi ng may-ari, nakakuha siya ng 12 kilometers per liter. Okay na rin, mga Car Talks, which is normal na yan para sa ganyang engine at automatic transmission pa ito. Masasabi ko rin mga Car Talks na yung intelligent features ng Nissan na nilagay nila dito sa Nissan Terra, like yung 360-degree camera niya, talagang malaking tulong, lalo na kapag nagpa-park ka o kapag nagda-drive ka sa mga masisikip na lugar. Malaking tulong yan mga Car Talks kasi malaking sasakyan na to para madali mo itong ma-drive. Sinubukan ko rin na naka-off yung throttle controller niya, which means stuck yung engine power niya. Ayos na ayos siya mga Car Talks. Malakas pa rin yung makina niya kahit walang upgrades na ginawa. Pero syempre yung iba gusto pa rin talaga ng additional power to max out their engine potentials, kaya nagpapalagay sila nung throttle controller. Pero kahit wala yun mga Car Talks, enough na enough pa rin yung power ng Nissan Terra para sa everyday use at sa long driving. Tara ngayon, kausapin naman natin yung owner ng Nissan Terra na ito mga Car Talks para mas ma-explain pa niya sa atin in detail yung ilan sa mga upgrades na ginawa niya. So ngayon, kasama natin mga Car Talks yung may-ari ng Nissan Terra na ito. Tago natin siya sa pangalang alias Bentot. Welcome Sir Bentot sa ating Car Talks PH channel. So Sir Bentot, ano nga ba yung mga upgrades na ginawa mo dito sa Nissan Terra mo? Pwede mo bang paki-explain sa amin? Ang una kong in-upgrade sa aking Nissan Terra ay busina. So, pinalitan ko yung stock horn ko ng Bosch Europa. Siyempre, alam naman natin sa daan, gusto natin na yung busina natin is buong buo. Next is yung headlight assembly. So, nagpa-retrofit ako sa chroma light sukli pa. So, ang setup ko is naka-hex setup ako. So, 3.0 HID Hella G5 projector headlight na may halo functions. So, quad devil eye na siya, multicolor na rin. So, next naman is yung stock fog light. Pinalitan ko rin ulit ito ng bagong assembly. So, syempre, sa chroma light sukli pa ko ulit pinagawa. Ang setup ko dito is halos kaparehas ng headlight ko. Naka 3 inches na HID Hella G5 projector headlight. So, ginamit ko siyang fog light. At ganun din, may halo function. Sunod naman is yung DRL fog light. So, pinalitan ko rin yung stock ng Terra. So, ginamit ko rito yung multifunction na. So, makita nyo sa akin, sa Terra ko na iba't iba ang kulay. Sunod naman, sa sound system, nagpa-setup ako ng basic setup sa Madois Audio. So, una-una kong ginawa, pinalitan ko muna yung stock unit na head unit ng Terra. So, bumili ako ng yung latest ng Pioneer ngayon, which is yung Pioneer ABH Z9250BT. So, ito na yung top of the line. Dahil ito na yung wireless na lahat, wireless mirroring, wireless na yung CarPlay, tsaka yung Android Auto. So, wala nang ginagamit na kable. So, after nun, rewire, tsaka pina-configure ko yung steering wheel control, tsaka 360 camera kay Simple Sound. Kasi kung mapapansin natin, si Pioneer kasi is analog signal ang ginagamit niya. While si Terra, which is ito na yung mga latest o yung mga latest model ng mga sasakyan ngayon, ang gamit nila dito ngayon ay digital signal na. So, gumamit pa kami ng mga CAN bus. So, dalawa ito. CAN bus na para ma-convert yung analog signal to digital signal.
So, next naman na in-upgrade ko is nag-sound deadening na rin ako. So, yung 4 na doors ko, naka-STP black and gold. So, kung kakatukin mo yung mga pinto ko, talagang buong-buo na yung mga tunog nito. Next is, nagpa-amplifier na rin ako. So, ginamit ko yung Rockford Fosgate Prime na R600X5. And then, kumuha rin ako ng subwoofer na 6.5 digital audio design or yung DD audio. So, pagdating naman sa mga speakers ko, for now, naka-stock lang ako. Stock yung separate and mid-range, pero later on, balak ko mag 3-way. Next na in-upgrade ko naman is throttle controller. Alam naman natin na kapag ang sasakyan is automatic transmission, medyo delay ang pagtapak natin sa acceleration. So, bumili ako nung DTE pedal box throttle controller. So, dito, kiniklaim nila na 10% na yung response na accelerator ay gaganda. So, convinced naman ako dito sa kinuha kong DTE pedal box. So, talagang sulit na sulit. So, kung gusto ko ng pang city driving, so kuhang-kuha ko lahat, pati yung mga overtaking, walang problema, hindi bitin. So, meron din siya ditong pang sports mode. So, kung gusto mo kapag nasa expressway ka, talagang hataw na hataw. Pero kung talagang gusto mong palumpalo ang takbo mo, yung Sports Plus. Kaya lang ako, syempre, city driving lang talaga ang habol ko. So, okay naman siya. Panalo. Next is, nagpalagay din ako ng bull bar sa likod. So, in-order ko naman to kay TMC Bull Bars through internet. So, alam naman natin maraming mga motor or hindi natin mga inaasahang pangyayari pag nakatutok sa likod mo, hindi maiwasan pag sobrang tutok is nabubundol na ng mga motor yung bumper mo sa likod. So, yun naman ang purpose ko doon. Next naman is yung mga decals ko, yung mga panoramic roof, de-chroming, tapos lahat ng mga stickers na nakadikit sa mga sidings ko is kay Don Euro Manila ko naman to pinagawa. And then, pagdating naman sa coating, nagpa-ceramic coating din ako. Pero, syempre, pinili ko ng pinakamaganda, which is ito yung G-Technique ceramic na gumagamit ng 5 steps. So, may kita nyo talaga ng scratch-proof yung akin Terra. Sa seat cover, since naka-VL version ako, naka-leather na siya, pero, syempre, nagpalagay pa rin ako yung Sharks seat skins with ice knit. So, sa driver tsaka passenger seat lang meron to. Sa second row wala, tsaka sa third wala rin. So, pagdating naman sa garnish, naka-carbon garnish ako. So, lahat yan paikot. And then, ang iba pang upgrades ko naman is yung hood damper. So, gumamit na ako yung hindi na sinasabit. And then, pagdating sa dashcam, naka-DD5 dash camera na ako. Thank you, Sir Bentot. Tala, palakpakan natin si Sir Bentot. Yon, so talagang marami kami natutuhan sa mga upgrades na yon, Sir Bentot. At thank you din sa pagpapahiram mo sa amin ng iyong Nissan Terra para ma-review dito sa ating Car Talks PH channel. Before we go sa verdict niya mga Car Talks, kung gusto nyong kumuha ng brand new na 2020 model ng Nissan Terra VL, na kagaya-kagaya nito ng review unit natin ngayon, it will cost you around 1,949,000 pesos mga ka-Cartox. At kung gusto mo yung pearl white na color, kagaya nitong review unit natin mga Cartox, magdadagdag ka pa ng additional 15,000 pesos. So punta na tayo sa verdict niya mga Cartox. Ang Nissan Terra VL 4x2 na ba ang SUV na para sa iyo? Well mga ka-Cartox, kung ikaw ay gustong maka-experience ng maraming features sa isang SUV compared sa ibang models, o kung ikaw naman yung tipo ng tao na may sapat na laki ng pamilya, halimbawa 5-person kayo or less sa family, tapos mahilig kayo mag-road trip, o kaya naman gusto nyo lang talaga ng SUV, or kung ikaw din yung tipo ng tao na hindi tumitingin sa brand, basta gusto mo yung pinakamaraming features na makukuha mo sa presyo na babayaran mo, I think mga Cartox, so ikaw yung tao na yan, para sa iyo ang Nissan Terra VL 4x2. Pero don't get me wrong mga Cartox,
Bagaman newer sa competition itong Nissan Terra sa mga mid-size SUV, alam naman nating reliable brand ang Nissan. At talagang kayang-kaya rin ito makipagsabayan sa mga mas prominent na competitors like Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero, o kaya naman Ford Everest. So, ayun lang muna mga Car Talks, ano? Salamat sa panonood ninyo ng ating car review episode today. Pero syempre, bago tayo matapos, Car Talk shoutout muna tayo. So yun, no? Shoutout pala sa mga sumusunod. Una kay Mr. Sulit Tech Reviews. Subscribe na rin kayo sa kanyang channel, mga Car Talks. Tapos sa kanyang wife, si Mrs. Sulit Reviews. Shoutout din po, ano po. Ganon din kay Sky Blue na YouTube user. Thank you, sir. At shoutout din kina Maisel Lagunilla, Shem Torrejas, Carlos Guerrero Jr., Robin Guerrero, at Sir John Paul Odtohan. So, thank you sa inyo, guys, sa pag-support sa ating channel. Keep on supporting lang po para sa ating mga next videos. Sa mga gusto pa po magpa-shoutout sa mga next videos natin, mga Car Talks, comment lang po kayo down below. So, till our next videos, mga Car Talks, always remember, ride safe and enjoy.